sa inyong lahat, magandang gabi. Narito na po tayo sa namang panibagong episode ng Maria Clara at Ibarra. Magkakaroon po tayo ng review at reaction tungkol sa ika-10 kabanata ng Maria Clara at Ibarra. Pero bago po ang lahat, huwag niyo po kalimutang i-share po ang ating video at i-like ang aming Facebook page at Instagram, facebook.com/fpsmedia.ph at instagram.com/fpsmedia.ph. Meron po tayong YouTube at Twitch channel, youtube.com/fpsmediaph at twitch.tv/fpsmediaph. Panoorin niyo rin po ang videos ng sa TikTok, tiktok.com/fpsmediaph. Download po kayo sa aming website o pahinarya sa www.fpsmediaph.com. So, ngayon kasama pa ulit natin si Kuya Yeri at Gama para pag-usapan ay ika-10 kabanata ng Maria Clara at Ibarra at last episode din ito ng linggong ito. Akala ko last episode. Hello, magandang gabi sa ating mga manonood. Yes. Sa lahat ng sulok ng mundo. Wow. International tayo. Worldwide. Yon, kami nga pala ulit ang dalawang Ginoo at ang isang hindi tao na lagi kong ini-intro buong linggo na ata. Yun. And exciting tong part na to kasi may away. Oo. May suntukan. Suntukan na to. Muntik ng suntukan. Yung kulang na lang, hawakan mo nga sa leg. Hawakan mo sa ewan to, bumbunan. Bunbunan. Yun. And ito yung yung part na after dumating nila sa San Diego, tapos kinagabihan nga may senti moments tungkol dun sa pagdalaw dun sa puntod ng tatay. Oo. So, ang pagbubukas ng episode ay dun sa yung kinaumagahan. yung scene na ayun naglilinis si Clay. So, ang umpisa na nga nito ng ika-10 kabanata ay yung nagising si Ibarra na medyo maliwalas na yung bahay dahil hindi na siya malikabok. Buka ng bahay yung yung mansion niya. Tapos nakita niya sa sala si Clay na pagod na pagod. Nakanganga pa. Buong magdamag na naglinis si Clay kaya nagawa niyang linisin yung buong bahay. Magdamag na hindi natulog. So, yun, pagkagising ni Clay, gulat siya. Parang masyado medyo late para sa kanila tinanghali na siya ng gising kahit alas 8 na yun. Tanghali nung panahon na yun. Nag-aagahan na si nabutan niya nag-aagahan mag-aalmusal na si Ibarra. Anong ulam? Parang itlog yung ulam niya kanina. Parang pero omelette. Yung may naman dun may touching hands moment na naman sabi. Marupok talaga si Clay. Yun yung masasabi natin. Napatunayan na. Marupok si Clay. Pero hindi ko siya nakikitang flirting eh. Nakikita ko lang yung parang may gusto ko dito, ganun. Pero kasi catch naman talaga si Ibarra. Expected naman kasi dahil nga siya yung ideal guy or kung may Maria Clara na ideal girl, woman, may naman kay Ibarra sa ideal guy na maginoo, na makabansa, basta magalang, etc. Tapos edukado. Syempre talaga si Clyde. Lalo na kung may mga moments, simple moments ng yung mga touchy biglang biglang patitig tapos sa isip natin, uy, may Maria Clara na yan. Oo nga. Another Maria Clara ka lang, pero hindi ikaw yan. Pero pwede na mangyari, one-sided love lang mangyayari. Kawawa naman si Clay. May fidel naman May pilay ka na lang. Magpilay ka na lang. Mapilay. Pilay. #pilay. Ayun, sumunod na eksena doon. Tawag dito? Snippet dun sa other side ng bayan kung saan dumating naman sila Maria Clara at si Tia Isabel na may umiingit na karwahe. Maingay yung karwahe. Akala ko nga kambing talaga kanina eh. Mahirap. Akala ko may baon silang kambing, yun yung regalo nila kay Padre Salvi. Hindi, pero kasi parang siguro in a way para magkaroon ng distinction na yung pinagmulan nila is Ciudad. At ito naman ay probinsya. Probinsya. Province. Ang ako pa, wala silang kasamang escort parehong dalawang babae. Hindi, yung kutsero. Kutsero lang, kaya ba sila Ibarra hinarang ng mga tulisan. Di naman sila pumunta doon ng May araw na napunta sila sa may lugar ng mga tulisan. Kaya di na sila tinugis.
So, dito makita natin na, yun nga, si Crispin at Basilio mukhang dumadami na yung eksena nila. At na-introduce ko ano yung mga characters dun sa mga bata. And maganda, magaling yung mga bata. Cute. So, dumaan pala sa NLEX. Kasi mabilis. De, joke lang, wala po. Diversion. Nag-bypass. So, sila Crisostomo at Ibarra, habang papuntang sementeryo, sila Maria Clara at si Tia Isabel niya pumunta ng simbahan. At na-meet si Padre Salvi. Padre Manya. Dala na yung mga pagkain na bili ni Kapitan Tiago. At nung nakita ni Salvi si Maria Clara, walang hiya, nag-flirt. Tululaw. Manyak mode. Sabi niya, paano word Lalo niya? ka atang gumanda. Ang araw ko din. Nakakatakot kasi Oo. napaka-creepy nung portrayal ni Juancho Oo, ang Trevilla. galing. Tsaka yung pagkakasabi niya, yung May pagnanasa talaga. akala mo na make up. Siya, padre siya. Siyempre si Maria Clara nakatunog. Hindi siya komportable doon sa kasi nagmano yung tiya niya doon sa si Padre Salve. Ano ginawa? Hinalikan yung kamay. Yes. Na magmamano na dapat biglang inablot ni Padre Salvi. Tapos, yun nga, kumbaga, hindi na komportable si Maria Clara doon sa presence nung pare. Nagyaya ng umuwi. Pero pinigilan pa ni Padre Salvi. Sabi, dito muna kayo, obvious na yung kilos manya kayo. Dito muna kayo. Wow, parang Juancho Trevilla. Magpaano muna kayo, patay. Syempre, yung magdasal muna kayo. Yung tiyahin niya. Ay, hindi, kura kasi ito eh. Kura syempre. syempre, hindi makatanggi yung tiyahin niya. Kaya, nag-stay sila. Tapos dito, mamaya natin pag-itin yung sa mga technical. Yung nagdasal muna doon si Maria Clara. At na-meet pala niya doon dito sila Basilio at Crispin. Nagkaroon ng eksena si Maria Clara at yung dalawang bata. At bolero yung mga bata. Oo. Marunong ladies man. Sanay. Mga ba yung bata? Mga artista ba sila? Or mga artista. Theater actor? Artista sa yun. So, yun. Sige, So yun, habang nandun sila Maria Clara sa simbahan, si Ibarra ay pumunta ng cemetery na. At tinuro nga ni Dennis kung saan Ni Dennis. Ang pangalan Kurama. Si Kurama. Pangalan nung niya? Mang Adong. Wow. Tinuro ni Adong yung kung saan nakalibing yung papa ni Ibarra. Sabi niya, may malaking krus pa nga dito kaso tataka sila, bakit iba na itsura? Wala na. So, nagtanongan nila yung Sepulturero. Sige, sabihin mo! Ano yan? Sige! Sepulturero. Sige, yan. Sepulturero? Yan. Sepulturero, yan. Basta! Sepulturero. Una kasi niyang nasabi kanina, sulpot, torero. Kasi sumusulpot lang sila pag undas. So, ayun pinuntahan niya sa Sepulturero. Tapos itanong kung bakit, dito na yung napano yung puntod ni Don Rafael. Tapos hindi ko supot Supot torero. Ano ba? Tapos sabi ni ng Sepulturero na wala daw yung wala na yung bangkay. Wala daw yung bangkay doon. Yung krus daw sinunog. Tapos yung bangkay, ang utos daw sa kanya kasi ng kura na ilibing ng mga inchik. Para sa kanila kasi mas bababa ang mga inchik kaysa mga Indio. Kasi hindi sila katoliko. So, kumbaga, alam naman natin ng time na yon na kapag di ka daw katoliko, di ka maliligtas. So, parang sa ngayon, yung mga ibang sect, ganun yung aral Pag di ka miyembro ng aming sekta or reliyon, di ka mapupunta sa langit. So, kumbaga, big deal. Big deal talaga yung religion nun. Kasi, tamo nga, yung mga praile nga ang sinusunod dito, hindi yung diba? Hindi yung mga government officials. Kaya nga, mas mahalaga sa kanila yung religion. Yun. Oy. Tuloy nyo lang at may inayos ako, mukhang adik yung ko. Sulpot torero kasi yan. And dito, kumbaga,
nakita natin yung uminit na yung ulo ni Ibarra na kasi pambabastos yun sa tatay niya, di ba? Di na ginalang And nung tinatanong sino yung pari na sino yung nagutos, sabi niya utos daw ng kura. Yun yung nabanggit nung sepulturero. Tapos nabanggit naman ni Ibarra na sino kura? Padre Damaso daw ba? Ganyan. Pero binanggit ng sepulturero, pati ako napapaano. Takot din yung sepulturero Parang hindi niya direkta maamin na si Padre Damaso nagpautos. So, ang inano na lang, si Salvi yung... binanggit ba mismo si Salvi? Hindi, parang nagkataon lang siguro na si Salvi dahil siya yung kasalukuyang kura sa San Diego. Pero ang kinuwento naman nung sepulturero na ano yung nangyari sa bangkay, na imbis na nilibing nga dun sa libingan ng mga incheck, pinaanod na lang niya sa ilog. Oo, kasi para sa kanya mas maano yun. Para doon sa sepulturero, para sa kanya, mas magandang ang ipaanod na lang kaysa ilibing sa libingan ng mga incheck. Yan. So, yung nung si Ibarra nalaman yun, galit na galit. Parang, obvious naman na alam na sasabog na Si Clay, pinuntahan si Ibarra. Fidel. Hindi, pero pinuntahan mo na yung si Ibarra, sabi, sir, relax lang po kayo. Relax lang. Baka matulad kayo sa tatay niyo. Pero sinabi ng sepulturero si Padre Salvi Diniin dito na si Padre Salvi yung nagpalipat ng bangkay. Hindi si Padre Damaso. Kasi sa nobela, anong sinasabi sa nobela? Ang sa nobela, ang sabi, kurang malaki. Ang sabi naman sa lumang No Limit Tangere series, kurang mataba. Yun. Dito, di naman mataba kaya malaki si Padre Damaso. So, ibang. Pero yun nga, ang sinabi dito ay si Salvi. Binanggit mismo nung sepulturero. Name drop para ma-realize ni Clay na, Padre Salvi? Yung yung kurang nambubugbog ng mga Yung isa pang masamang pare. Yes. So, yun nga, habang galit na galit si Ibarra, tapos si Clay, punintahan si Fidel, humingi na siya ng tulong kay Fidel. Fidel, yung nakita si Clay, sabi, mukhang sasama naman yung... Malasit daw. Malasit. So, yun, habang nangyayari yun, dun sa sa mga lugar yun, Manila ba yun? San Diego. Hindi, yung sa lugar nila, Tiago. Doon sa lugar pumunta naman nila. si Padre... nakatanggap ng sulat si Padre Damaso. Galing kay Padre Salvi. Na nalaman na raw ni Ibarra yung nangyari sa ama niya. Tapos doon niya nalaman na nasa San Diego na si Ibarra. So itong si Padre Damaso galit na galit. Pinuntahan si Kapitan Tiago. Sabi niya, San Diego! Tapos pa yung muchacha. Nadami pa yung muchacha. Tawag dito, parang binilog ninyo ulo ko, ganyan. Oo, tapos patay mali siya siya. Patay mali. Tuloy-tuloy pa yung pagsinungaling ni Kapitan Tiago. Although nag-sorry siya, pinagdidiinan pa rin niya na hindi niya alam ito ganyan. So, ang sabi sa kanya, naisahan ka ng animal. Pero siya ang naisahan ni Kapitan Tiago. Pero nagkaisahan yung dalawa. Pagkaalis naman ni Padre Damas todo dasal si Santiago na sa pagsinungaling niya Yun. And parang meron siyang huling winika doon sa pag-alis niya, tingnan natin kung sino yung may magagawa, parang ganoon yung tono ng boses niya. Si Damaso. So meron siyang mga kumbaga dito na i-enact yung kanyang mga plano na batay sa mga balak kay Ibarra. Yes. Na may kilalaman dun sa sa groundbreaking ng kanyang papagawang eskwela. So yun ang actually more on si Salvi yung magiging highlight. Mastermind sa sa pagkapabagsak kay Ibarra. After nun, yung insidente dun sa dito, pagkatapos na pinuntahan na bago papunta na sila sila Fidel tsaka sila Clay. Si Ibarra habang naglalakad kasi mag-report siya sa kapitan. Ano ba tawag doon? Mag-ano ng reklamo. Magreklamo siya sa nangyari sa papa niya. Tapos habang hinahanap niya yung kapitan or ano bang tamang term na ginamit niya? Teniente.
Kapitan. Kapitan ba? Nakita niya si Padre Salvi at yun yung dahil nakita siya sa Salvi, napunta kay Salvi yung galit niya. Oh, at dito na yung nag-i-inquire siya pero alam mo yung tono nilang dalawa, nagsisinghalan na eh. Dito sa libro kasi tsaka sa lumang mga series, si Salvi naduwag kay Ibarra nang nasisi siya kaya sinabi niya agad tungkol kay Padre Damaso. Dito nagpalitan muna ng mga salita Sagutan muna sila. Siguro kasi hindi naman alam ni Padre Salvi na pipisikalin siya dahil kura siya. Kura siya dito kasi minamaliit siya. Kilala kita, anak ka ng Ere at Pigmastero. Nasa public pa nangyari yun. So, kung nando doon si Popoy, sabi, hawakan mo nga sa tenga. suntukan na. Hawakan mo nga doon sa panot na parte. Pero, dito si Dennis dito, nangugat talaga yung niya. Nangangalit yung niya, yung presence niya. Yan, tapos, syempre, konting tulak lang may ginawa kay Padre Salvi, so tumumba agad eh. Nagulat kayo di nasahan ni Salvi na magagawin siya in public ni Ibarra. Tapos pinitsara. So, sa yung emotion ni Salvi doon, naghahalong galit, takot. Takot na pahiyarin siguro dahil ginawa yung public eh. Tsaka galit siya panigurado kay Ibarra dahil siya nga yung Kaya doon na nag-start yung pag mga mastermind, yung balak. So, yun, nung pinipigilan ni Fidel si Ibarra dahil in public baka mapano si Ibarra. Ano ba yung last scene nun? Doon na ba yun? Yung palitan ng mukha. Kasi parang pwede siya mapahamak doon sa ginagawa niya. And sabi nga ni Fidel the day before, di ba? At silang dalawa na lang ni Clay yung maaasahan niya doon sa tagpo na yun. So, yun ang nilalaman ng ika-10 kabanata ng Maria Clara at Ibarra. And exciting kasi ang daming magagandang parts. Sabi ko nga kay Gama kanina, hindi na ako naghahanap ng effects eh. Props na ngayon yung hinahanap, ang napapansin namin. Kasi maganda. Tsaka yung lugar. Yun talaga. Ang nalo ko rin yung sa, tawag doon sa The Field ba yun sa nung nagdadasal si Maria Clara? Yung tawag dito, yung focus in, focus out na effect. Yung parang kung ako yung sa camera, parang nakakabay, kailangan timing siya. Oo naman, nire-rehearse naman yun eh. Tsaka may timing yun, merong nagsesenyas kung kailan mag-uumpisa kapag nakafocus na. May director naman yun, may mga... yung habang nagdarasal si Maria Clara, nakatutok sa kanya, tapos nung lilipat na sa scene nila, same angle, pero sa focus, nagkakaiba. So, yun ang mga paborito kong ginagawa sa mga pag nag-shoot tayo. Mga focus. Pero, eto, kudos dito kasi napakalalim ng depth of field eh. Sobrang labo talaga ng mangyayari. Kaya, konting galaw mo lang dun sa focus na mali ka, na agad yun, hindi na agad nakafocus sa mukha. Tapos di ka pwedeng lumagpas. Yes, bawal ka lumagpas. Dun sa defocus sa last yung nagmano siya, parang natagalan ako dun sa kasi matagal na blurred si Maria Clara bago nalipat sa kanya yung focus ulit eh. Kalahati. O di ikaw gumawa, yabang mo, akala mo madali yun. Hindi. Kapag yun ay nauna ka lang ng konti na iba minamarkahan yun para sakto talaga. Pag yun lumagpas ka ng konting-konti lang, out of focus na yung kaya ngayon kabilang naisip ko subject. kanina na ang hirap ng yung pagta-timing. Siguro nakailang takes din. Nakailang takes din sigurado yan. Kasi mahirap talaga mag-focus. Kahit napakalaki ng lente mo, mahirap yan. Yung iba nga, ang ginagawa, naglalagay ng stick doon sa tapos nilalagyan ng glue stick yung para lang may stopper, may shut off. Kaso, ang problema sa mga ganun, kapag bigla siya nag-stop, uuga yung shot. Mahalata mo. Kaya dito talaga, magaan yung kamay, dahan-dahan. So, talagang master ng camera works yung gumawa. Magaling yung gumawa. Doon din sa yung paglalakad nila Ibarra, Clay at Fidel kasama si Fidel? Hindi, sa Clay lang. Sa cementerio. Yung tawag doon? Yung gaglide. Yung gliding. Tracking shots. Tracking shots. Overhead, ang dami. Halos walang still image na naka-tripod lang. Lahat merong somewhat moving part. At yun yung maganda kasi buhay na buhay yung background. Hindi siya mukhang
naka-steady lang. Dahil merong konting parallax. Yun yung yung paglipat ng perspective. Yung sa ano rin, yung kay dun sa dalawang bata. Oo. Sa loob Wala, ng bahay. nakalimutan din natin yung eksena ng Si dalawa. Crispin Si Basilio, nung Oo. pinipigilan ni Oo. Crispin si Basilio na kumain ng ubas ng pare. So, Maganda yung creativity doon kasi may mga paa-shots, may mga kompleto yung shots. Hindi lang yung parang pag nila yung pagkukuha lang talaga ng kompleto yung na-highlight talaga yung dalawang bata Oo. doon. Pati yung mga nuances doon sa eksena. Katulad nung hindi naubos na pagkain ng pare, tapos di nila pwedeng kainin. Maganda, lalim nung eksena na yun kasi dahil doon sa mga camera angles na konting pitik dito sa ubas, tapos shot ng ang dami. Siguro kung 5 camera lang yung ginamit, 5 camera siguro yun na. At maganda kinalabasan lalo na sa loob ng konbento kasi hindi mo sasabihin na ito yung konbento doon sa mga dati nating nakitang mga konbento. Meron siyang sariling identity and may gayak. Lahat ng parts ng convent ay functioning. Kaya talagang best yung dito, yung props man, yung mga PD dito, tsaka ang Yung talagang din. pinag-isipan at binadgetan. Yes. Yung din, yung sa scene din ng yung konfrontasyon, yung mga background. Oo, yung mga maliit na tindahan, yung mga... Ito sobrang layo na ng shot. Para marami pa rin. Pero meron ka makita 1-2 taon naglalakad. Tapos kapag merong kale sa shot, hindi lang siya isa. Minsan 2-3 may makikita ka. Magkakasalubong, Kahit na napakalayo na nung May ibang mga shot. background details talaga. Buhay na buhay. And isa pang maganda dito, iba yung costume ni Clay ngayon. Kasi ibang araw na. Iba din yung costume ni Dennis Trillo doon sa kasi ibang piece na ulit. So hindi to kagaya ng na period dramas na parang paulit-ulit yung hindi. Halos malalaman mo kung anong araw ka na. At ito nga yung ikatlo. Tatlong araw ni Clay. Yes, pati sila Maria Clara at Pia Isabel, iba yung damit nila doon sa Si Kapitan Tiago, iba din yung damit doon sa previous na Pero same yung tabas. Ang lagi lang pare-pareho, syempre yung Mga uniform pride, nila, mga ng pilot. pilot. Yes, Then yung mga yung mga taong neutral. bayan, Tsaka yung mga Guardia Civil siguro. Ano na yun, uniform Hindi. na yun eh. Tapos ito, meron pa pala akong napansin, kasi nung umaga-umaga, nakita natin bright na bright yung mga bintana, puting-puti. Pero yung mga damit nila, medyo yellowish. Kaya, kumbaga, hindi sila lumulubog dun sa pagkaputi nung, nung pader, pagkaputi nung mga tela, dun na So, kahit yung kurtina, ginawang diffuser. Galing. Tapos, isa pang napansin ko, yung props dun sa impresa ni Fidel. So, parang pagawa niya ata ng mga mga wood products ata kasi may baso. Yung baso na iniinuman nila. Para mga wood products. Bats, mga mga nilag doon, clay, something. Hindi. Kahoy. Kahoy. O kawayan. Kawayan, yes. Di ba yung nakita natin kahapon yun, umiinom sila ng kape doon sa mga Tsaka may mga basket na nasa gilid. Kaya parang mga mga woodworks yung or tawag dito. Mga crafts, mga wood crafts. Yun. Yun yung niya, yung hanap buhay niya. Yes, Although yung bungad lang yung nakita natin, pero nakita natin meron siyang 2 trabahador lang yung nakita kung nasa consistent sa Although may isa may pumapasok yes, labas-masok. Tapos siya lang yung nandoon sa harapan. Hindi natin napasok baka sa mga susunod na mga eksena. Pero puno. I mean, hindi siya yung bakante. Makapasin din dito yung yung pagbabago ng effects nung sa camera, yung konfrontasyon, yung shaky cam. Oo. Noong nag-uumpisa na magalit si Dennis Trillo kay Father Salve. Pagka may mabigat na mga eksena siguro. Dahil ginawa rin naman yan dun sa mga naunang episodes. Di ba? Yung kay Padre Damaso. Unti-unti umuuga. Maganda yung pagka-shaky cam niya, hindi nakakahilo na. Sakto lang. Parang dating niya sa akin, natatakot na yung camera. Hindi kasi nagagalit Alam nyo bang isa rin sa pinakamahirap yun na i-shoot? Yes. Kasi hindi basta-basta yung lakas nung Kasi kapag sumobra naman, magkakaroon ng tinatawag na motion motion blur na kung saan di mo na maaninag yung tao. Pero kailangan sakto lang yun. Naalala ko dun sa Hindi ba yun effect lang ng sa pag-edit? pwedeng gawing effect sa pag-i-edit, pero mahalata mo kasi parang umuuga lang yung screen. Pero ito kasi, pati yung shot sa likod, nakita mo, nag-iiba ng perspective. So, parang parallax effect ang tawag doon.
Yung iba sa, alam niyo ba yung 2008 na Iron Man? Di ba, nung tumatakbo si Robert Downey Jr., meron doon shaky cam effect kasi nga, sumasabog eh. Yung cameraman doon, may hawak na malaking drill. Tapos sa dulo ng drill, mayroong malaking bloke ng kahoy na hindi nakasentro. Tapos kapag pinapaanda na yun, nanginginig yung cam niya ng ano. So merong may mga techniques. So malamang sa malamang Na masakit sa katawan niya. Oo. Manginginig Kasi yun yung tamang ano lang eh. Hindi kasi siya yung parang uugain mo lang yung camera mo na ganyan eh. Sa mga indie film, madalas gamitin tong shaky cam. sa Dahil mga hindi horror. wala silang wala silang budget para Ang sa pang tripod, mga ganun. Ang ano kasi sa akin, Magaling talaga sila tsaka parang sa indie film kasi parang dating kasi point of view nung nagsasalita yung camera. So, ganun parang medyo ganun. Kasi ikaw yung tumatanggap ng galit ni Dennis Trini eh. So, parang ikaw gusto mo makita paano matakot yung pare. So, maganda yung effect. Sa mga horror films, madalas yan eh. Yes, Naalala ko sa Blair Witch Project, naglagay pa sila ng camera sa tabla. Tapos 2 taong tumatakbo sa may cornfield. Tapos taas baba silang ganyan. Para magmukhang documentary, yung yung Blair Witch Project na yun. Yun yung ang galing, magaling yung mga... kasi pag hawak mo lang yung camera, ang problema nun, kapag tumatakbo ka, Iba yung parang sa galaw. Running Man, masyadong malakas. Iba yung galaw. Ang problema nun, hindi mo na maaninag yung yung sinushoot mo. Pero dun sa ganung pamamaraan, Parang naglagay ng weights Yes. para magbalanse yung at konti. yung pinakagitna, ayun yung lente ng camera. So, yun ang ang technical at mga review at reactions natin sa Maria Clara at Ibarra. So, basahin natin mga komento ng natin, mga abang tawag dito? Manonood natin. tawag dito. Mga supulto. Supulto na lang. Mga supporters natin. Sabi ni Shandy Marukot, sabi niya, simple man ang episode ngayon, yung episode 9 kahapon, pero makabuluhan. Pinakita dito yung tamang pagtanaw ng utang na loob at talagang masasabi mong maganda minsan ang kaugalian natin na maging matulungin kasi we'll never know kung kailan tayo mangailangan ng tulong. Tsaka maganda yun na dinivert din yung mga scene kasi kung yung traditional sigurong mga drama sa Pinas, magpapakabayani yung dalawa for Clay. Pero dito iba, magaling pagkakahabi ng scene. Tanong ko lang, pinatapon ba talaga sa ilog yung bangkay ng ama ni Ibarra? Kala ko aksidente lang nung nilipat na nahulog sa bangin sa mga ilog. Pero abangan na lang bukas eh. Natuwa talaga ako manood sa inyong tatlo kasi di lang sa show itself, may technical pa, may pa-spoiler pa. Ox na sa akin kasi di talaga ako nakikinig nito nung high school ako. Para ako nanonood ng 90s Knowledge Channel. Yan. So, yung doon sa bangkay, marami kasing version talaga na nagbabago-bago eh. Meron daw nalaglag lang, merong hindi na kinaya ng supultorero, pinaanod na lang kasi umuulan. Dito sa version na to, talagang pinaanod niya. Sa rin, dun sa 1990s version na Noli Me Tangere, parang hindi sinasadya kasi umuulan din nun eh. Pero parang sinabing buti na lang at mas mabuti na yun kaysa libing ng mga in-check kasi mga hindi baptized yung mga yun. So, creative license, pwede naman. Pero tingnan natin ano ba yung mga pinagkaiba pala dun sa doon sa original. Doon sa 1990s na Noli Me Tangere. Dito, doon mismo sa sementeryo nakita ni Ibarra si Padre Salve. At yung konfrontasyon ay one way kasi agad yung sinugod at pinitsara at galit na galit. Yung Ibarra ni Joel Torre dito ay war freak. War freak, talaga, pasakal agad. Lahat sinakal niya. Yung supultorero sinakal niya. Padre Salve, sinakal niya. Walang makaawat sa kanya nun. At saka galit agad talaga na talagang yes, Pero dito sa version ni Dennis Trillo, may pagpipigil kasi siya ay nagtitimpi pa siya, ilustrado. Yes, At may posisyon na inaalagaan. So, kung tatasahin ko yung dalawa, so medyo leaning ako ngayon dito kay Dennis Trillo kasi batay kasi sa book, siya mismo ay nagpatawad. At kaya nga niya itutuloy yung yung eskwelahan. Doon kasi kay Joel Torre parang parang masyadong aggressive siya noon na parang yung style. Hindi ko siya nakikita magpapatawad. Batay doon sa kasi kung ako yung Joel Torre na batay doon sa nilabas niyang emosyon,
parang di niya kaya magpatawad ng ganun lang. So dito kasi si Dennis, yung kay Dennis medyo may pagpipigil. Oh, di pa siya sumusunod pa siya sa di pa ganun di mo pa makikita yung Simon aura dito. Oo, parang ganun. Kung gusto niyo makita yung Simon aura na wala kasing El Fili na 90s na ginawa after ng Noli Makita niyo yung ginawa ni Joel Torre, parang ganun. Yung talagang galit niya. War prick na. Oo. Okay, so next na komento, basahin natin. Ang sabi ni ako si JR, kung isipin nyo ay ang simple ng episode 9. Pero may lalim na hindi mapapansin ng mga ordinaryong manonood. Si Lucia ay anak ni Cabezang Tales sa El Fili. Yeah. Ang leader ng tulisan ay si Tano na ginagampanan ni Curse Veray. Magkakapatid sila ni Huli, nagagampanan di umano naman ni Gabby Garcia na girlfriend ni Basilio. Spoiler tong si ako si JR. Sa panahon mukhang ito ay may access sa sa behind the scenes. Pengi naman picture dyan. Sa panahon na ito ay bata pa si Huli dahil bata pa din si Basilio. Si Lucia at Tano ay hindi nabanggit sa Noli, pero kung nabasa nyo ang El Fili, sila ay mga dagdag na tauhan doon. Mahusay na naiko-connect ng scriptwriter para may pakilala sila unti-unti na hindi napapansin ng ibang manonood ang detalye. May side story sila, ito yung mga fillers ng MCI, pero may laman kung tutuusin. Ang husay ng pagkakagawa ng MCI, yung takbo ng utak ng mga scriptwriter ay kakaiba. Makikita mo bawat detalye kung nabasa mo talaga ang Noli at El Fili. Hindi basta siningit lang ang may eksena na akala mo wala lang. Yun. Doon naman sa kay Lucia, di ko inisip na yun agad yung character na anak ni Cabezang Tales. Kasi sa El Fili, patay na si Lucia na namatay siya sa malaria. Kaya, baka ako dahil nung panahon, pwede mo magkakapangalan. So, si Lucia nga, wala pa nga siyang sariling wiki. Kasi lang siya, nabanggit lang kasi siya parang nabanggit nga lang siya. So, siguro, kung siya nga yung character na yun, yun yung magagamit hanggang El Fili version by siguro next year. December, hanggang kasi hanggang February lang to. Kung dire-diretso. Maganda kasi unang-una na-establish siya. Mukhang nag-shoot, El Fili na siguro sinushoot nila ngayon kasi may Gabby, ano pangalan nun? Si Huli? Gabby Garcia. Si Huli. Hindi Julie. Kasi alam ko, pronunciation ng J doon, Si Huli. Kahuli. Okay. Last. Next na komento. Huli. Sabi ni Joy Castorico, ito ang reaksyon na spontaneous lang, parang kwentuhang kanto lang, natural, na parang mga bata na nagkukwentuhan kahit pareho kayo nakapanood. Nakakaaliw kayo mga bro, lalo na si Ginang Hintao. Mag-i-stick na yan. Ginang hindi tao. Binibining di tao. Samahan nyo naman Ginang. Naginang na. Binibining di tao. Binibining di tao. At yun, bukas ng hapon, siguro okay sa inyo mga 5 p.m. Balak namin magkaroon ng live na discussion mula doon sa week 1 and week 2. Pero ikukumpara natin doon sa mismong book, sa mismong Noli Me Tangere 1990s version at itong MCI. Kasi bigla kaming lately, madami tayo napapag-usapan. Ano yung mga differences? Pero at least sa pool Then, nakakatawa kasi yung iba't ibang binabasa natin, lalo na yung mga translation, iba-iba din yung sinasabi. So, nakakaaliw kasi ang dami nating na nakukuha. Diba? Katulad doon sa isa, sabi, si Kapitan Tiago ay nalulong sa marijuana. Pero doon sa ibang book, opium, yung Chinese drug na parang, tama ba? Cocaine? Heroin. Heroin. Kasi alam ko ginamit din yun sa sa samurai tawag doon. Rurouni Kenshin. Ginamit yung opium na yun. May drugs na nung time na yun. And yun din ang era nun, parang old version, mga 80s, like 1880s, 90s. 1800s. So, yun yung mga maliliit na mga pagkakaiba na parang masarap pag-usapan. And kung gusto nyo sumama sa usapan, bubuksan namin Discord server bukas. La-live natin yan. Tinate kung makailang oras tayong usapan dyan. Pero, try din natin mag-invite ng yung mga kaibigan nating prof. Kung may hindi sila Mar. Si Ma'am Sel. Ewan ko lang kung di sila. Tingnan natin. So, isa pang komento.
sabi ni Ja Guerrero, Victoria is an original character from Nolly. Mag-best friend sila ni Maria Clara. Reaction niya to nung sinabi mong bagong karakter katulad ni Fidel si Victoria. Sabi ko nga parang di siya original character yata pagkakalala ko. So nung tinignan ko nga rin siya, original character talaga si Victoria. Tapos sabi ni Marife Quiliope, dahil si Lucia at ang kapatid niya ay mga anak ni Gabby Santales, kinumpirma na rin na tatawid sila sa El Fili. Si Gabby Garcia nabilitang si Uli. Sino kaya ang gaganap na Basilio? Ayun, baka yung grown-up version ni Basilio. Wala ko kung sino. Wala ako si Khalil. Si Khalil Ramos. Kasi moreno rin naman siya. Yes, so. Bagay din naman sa kanya yung love team ni Huli. Magjowa sila. Totoong jowa niya yun in real life, men. Magli ba? Mali ko ba? Hindi, baka mamaya iniisip mo pa ang magkalati si Ruru at si Gabby. Matagal nang... Di ko alam. Di rin niya alam yun. Okay. So, yun ang ngayon natin. Yun ang ating review pagdating sa ika-10 kabanata ng Maria Clara at Ibarra. Maraming salamat po sa mga nagkomento at mga nanood at sa mga patuloy pong sumusuporta sa spoiler alert natin. Yun, Yes. So yun, tapos na pala tayo. So yun, syempre, huwag niyo kalimutang i-like and share ang aming mga videos. At syempre, mag-comment na rin kayo ng mga inyong suggestions. At syempre, huwag niyo kalimutang i-like ang aming Facebook page at Instagram. facebook.com/fpsmedia.ph at instagram.com/fpsmedia.ph. Meron din kami YouTube, Twitch, at TikTok. youtube.com/fpsmediaph, twitch.tv/fpsmediaph, at tiktok.com/fpsmediaph. At syempre, dumalaw kayo sa aming napakagandang website. Yan, Pahinarya. www.fpsmediaph.com. Yun. So, maraming salamat po sa mga viewers po natin. Maraming tuloy-tuloy lang po yung pag-support. So, hanggang sa muli, kita-kita po tayo sa live natin bukas. And Running Man, bukas. At may Review Running Man din po. Spoiler sa gabi. review ng Running Man sa tumatakbong lalaki. Sabi nga ni siya kasi bilang sabi nun, yung sa isa sa mga manood natin. So, yun, hanggang sa muli. Paalam, babu! Babu.